Isa palang retired professor si Ahmad Mustafa at magkakilala pala sila ni General Carillo. Nagkita muli ang dalawa dahil pinatawag si General Carillo ng Pangulo para pag-usapan ang tungkol sa problema ng bansa, ang pagdami ng kasong iligal na armas. Handa naman tumulong si General Carillo sa Pangulo upang lutasin ang kasong ito. Sinabihan ni Ahmad si General na kailangan nila proteksyonan ang Pangulo dahil bumaba nito ang ratings. Ang sabi ni General na hindi lang ang Pangulo ang kanilang proteksyonan, kailangan din nila proteksyonan ang Republika. Kinausap muli ni Marcos si Dato Raman para sabihan ito na hinanap niya ito sa census. Walang nakarehistro na Raman Abubakar. Hindi yan ang kanyang totoong pangalan. Sino ba talaga siya? Sinabihan ni Dato Raman si Marcos kung kailangan niyang tanungin yan, ang ibig sabihin, hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ano nga ba talaga ang kanyang trabaho? Alam ba ng mga pinaglilingkuran niya na hawak siya nito? Galit na tinanong ni Marcos si Dato Raman, hindi ba niya nakikita na iniligtas niya ito? Kung meron man na dapat niyang pagkatiwalaan, siya yun. Ang sabi ni Dato Raman na pwede rin naman na isang palabas lang. Sinabihan ni Marcos si Dato Raman na hindi siya si Dato Raman. Sino siya? At sabihin niya sa kanya. Sinabihan naman ni Dato Raman si Marcos na wala siyang sasabihin sa kanya. Kaya inis na inis nito si Marcos dahil nananatili pa rin tikom ang bibig ni Dato Raman. Sa pagpasok ni Marcos sa headquarters, ipinakita naman sa kanya ni Felix ang viral na video na kumakalat ngayon sa media na si Dato Raman ang pumatay sa dalawang pulis. At sobrang nagulat naman ito si Marcos. Galit naman si Azuelo kay Dato Raman dahil ang akala niya na ito ang pumatay nila Kondisido at Vinloan at naghihiganti sa kanila si Dato Raman. At ang hinala rin ni Azuelo na si Dato Raman ang pumatay sa mga kasamahan ni Marcos. Pero hindi nito naniniwala si Marcos na si Dato Raman ang nasa video. Sinabihan niya si Azuelo na hindi ba siya nagtataka na wipe out ang CCTV footage na yan sa kanilang buong system. Tapos ngayon, bigla na lang may naglabas ng anonymously gamit ang untraceable IP address. Pwedeng ginawa ito para baguhin ang narrative. Ibig sabihin, edited ang video o artificial intelligence ito. Ngunit hindi naniniwala si Azuelo dahil lumabas ng analysis ng digital forensics. Walang alteration ang video. Sinabihan ulit ni Marcos si Azuelo kung nagawa nilang ma-penetrate ang kanilang system at burahin ang CCTV footage, sigurado siya may tao ang mga ito na pwede burahin ang alterations. Napakadali ng manipulahin ngayon ang digital evidence. Kaya napatanong nito si Azuelo kay Marcos bakit parang siguradong sigurado siya na hindi si Dato Raman ang nasa video. Nakausap ba niya ito? Nakita ba niya na wala doon si Dato Raman sa lugar na yon noong gabi yon? Yang mga sinasabi niya tungkol sa video at kay Dato Raman at doon sa teorya niya na may sumasabotahe sa kanila, lahat yan ay conspiracy theory lang dahil wala siyang basihan. Sinabihan ni Marcos si Azuelo na hindi lang ito basta conspiracy theory. Galit na sinabihan ni Azuelo si Marcos pero wala pa rin pruweba. Anong gusto niyang gawin? Isang tabi niya ang forensics dahil sa kanyang kutob. Bakit? Kinumpirma ba sa kanya ni Dato Raman? Nakausap ba niya ito? Kung gusto niya maniwala siya nito, iharap niya sa kanya si Dato Raman nang malaman nila kung ano ang totoo. Hindi na nakipagtalo si Marcos kay Azuelo at baka maghinala na ito sa kanya na hawak niya ngayon si Dato Raman. Hindi naman mapakali si Lara nung nag-uusap sina Marcos at Azuelo sa loob at sinubukan pa niyang pakinggan ang kanilang pag-uusap. Napanood naman na taga-barangay Sorga ang viral video ni Dato Raman. Sobrang nagulat sila nito sa kanilang nakita. May ilan na naniniwala na isang kriminal talaga si Dato Raman. Ipinagtanggol naman ni Omar ang kanyang kaibigan at sinabihan niya ang kanyang mga kabarangay na matagal na niyang kaibigan si Raman. Hindi kayang gawin ito ng kanyang kaibigan. Lalo na't hindi naman yun mga pulis ang lumusob sa Isla Damay. Nag-alala naman si Narhana kay Jamila dahil kapag nalaman niya ito, masasaktan ito ng sobra. Tama nga ang sinabi ni Narhana dahil nung nalaman ni Jamila ang viral video ng kanyang ama, sobra siyang nasaktan nito dahil marami nang bumapatiko sa kanyang ama. Napansin naman ni Teresa na malungkot si Jamila kaya sinundan niya ito upang damayan niya ang dalaga. Dahil alam na pala ni Teresa na ama ni Jamila si Dato Raman at naintindihan niya ang nararanasan ng dalaga ngayon,
sapagkat magkatulad silang dalawa. Sinabihan niya si Jamila na hindi niya huhusgahan si Dato Raman kasi ongoing pa naman ang kaso ng kanyang ama. Pero nakikiusap siya nito na huwag rin niyang sanang husgahan na mamamatay tao ang kanyang anak dahil hindi ito masamang tao. Hindi naman hinusga ni Jamila si Marcos upang mapalapit siya ni Teresa. Sa paglabas ni Marcos sa opisina ni Azuelo, sinundan kaagad ito ni Lara para tanungin niya ito kung ano ang kanilang pinag-usapan ni Azuelo. Hindi naman sinabi ni Marcos kay Lara ang kanilang pinag-usapan ni Azuelo at sinabihan niya ito na hindi yun importante. Kaya nagtanong na nito si Lara kay Marcos kung may problema ba siya sa kanya. Kaya ba ito dumidistansya sa kanya? Humihingi naman ng sorry si Marcos kay Lara dahil marami lang siyang iniisip at tinitindi ngayon. Alam rin naman niya na magulo dito sa ahensya. Walang personal doon at mukhang naniniwala naman si Lara sa paliwanag ni Marcos sa kanya. Samantala, ipinakita naman ni Marcos kay Dato Roman ang viral video na kumakalat ngayon sa media at sinabihan niya ito na alam ba niya na sinusumpa na siya ngayon ng mga tao nang dahil sa video na ito. Kumakalat, lalo na isa siyang mamamatay tao, isa siyang kriminal. Kung sino man ang gumawa ng video na ito, pinapain siya sa publiko. Pero bakit? Para saan? Kaya ba siya kinuha para siyang madiin? Ngunit hindi pa rin nagsalita si Dato Raman at nasakta naman si Dato Raman nung nakita niya ang video at galit na din siya sa mga taong sumisira sa kanya ngayon. Apektado na din ng ibang Muslim dahil sa viral video ni Dato Raman. Ang akala ng mga Kristiyano na masamang tao na rin sila tulad ni Dato Raman. Ipinaalam na ni Azuelo sa kanyang mga nasasakupan na ayusin na nila ang kanilang mga sarili dahil paparating na si Major. Sa pagdating ni Jalil sa Inlia, nagkasalubong naman silang dalawa ni Marcos sa daan at nagkainitan pa silang dalawa dahil sinadyang banggain ni Jalil si Marcos. Tinulungan ni Ahmad Mustafa si Jalil na makapasok sa Inlia upang maging mata ito sa lahat ng mga pinaplano ng mga Inlia at SID. At para alamin din kung sinong proteksyon ng mga sindikato sa Inlia at SID. Silang dalawa lamang ang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Jalil. Pero kapag nahuli si Jalil, hindi ito ipagtatanggol ni Ahmad Mustafa. Itatanggi ni Ahmad na sila ay magkakilala sa isa't isa ni Jalil. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Blood versus Duty. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.